1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, sa walang sawang tumatangkilik sa Mama Sam Vlog, sa ating mga kaibigan na solid na sumusuporta dito, at saka sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat ng bonggang-bongga. Ano naman, shout out tayo sa ating mga solid na kaibigan na talagang sumusuport dito. Opoy Gilasco from Calamba, Laguna. So hello, shout out sa iyo. Si Rans Deo Vlog. Thank you so much si Albert Murillo. Daddy Eddie, maraming salamat from Canada pa si Daddy Eddie. So thank you so much sa suporta. And then of course kay Madam Catherine Gain, thank you so much. And then of course nandiyan din si Living the Merbic. Thank you so much. At saka syempre si Anisito Abiera. Maraming salamat. Andyan din, syempre, si Josephine Escueta. Shoutout din kay Cesar Nuevo. Thank you. So, maraming salamat sa pagmamahal. At saka kay Rose TV 4403. Thank you so much. Snake Gem. Thank you. James Baluyot, Barbet Elizalda, Nel 6791. At saka si John Santos 193. Thank you so much. At saka syempre kay Yaya Muhammad. Maraming salamat. At saka syempre, hindi natin makakalimutan i-shoutout syempre si Madam Henrietta Solidad na talaga naman nakatutok dito araw-araw. Thank you so much. At saka syempre kay Attorney Cornelo Dilag na talaga naman, oh my gosh, grabe ang suporta. At saka si Merbic, thank you. At saka syempre, gusto ko rin mag-shoutout kay Ed He na lagi din nakatutok. At saka ang nag-iisang Diyosa ng kagandahan na nasa Pilipinas na, thanks God, safe flight, si Christine Ann Perez. So yon, saka sa inyo lahat, maraming salamat. So comment below para at least, di ba, ma-shoutout ko din yung name ninyo ng bonggang-bongga. So ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, ang mga chika natin for today. So, ito na nga. Grabe. So, simulan natin. Miss Universe, konfirmado sa Thailand gagawin sa November 21. Ano ang chika natin dito? Syempre, excited tayo. Dahil ayun nga, grabe, finally, may schedule na ang Miss Universe ngayong taon na to. So, maghihintay lang tayo ng mga kandidata na kung sino ba ang magkukumpit ngayon dito sa Miss Universe. And then, of course, I'm so excited kung sino nga ba ang ipapadala ng Pilipinas ngayong taon na to dito sa Miss Universe. At sana, syempre, last time kasi si Catriona Gray ang nanalo ng ginanap ang Miss Universe dito sa Thailand. So, syempre, sana makapagpadala din tayo ng kandidata ng kasing kalibre, syempre, ni Catriona Gray, di ba? Yun naman yung importante. Kasi, ang importante kasi may laban talaga ang Pilipinas para makarating sa dulo ng competition. Marami tayong mga kandidata ngayon na magaganda at sana makapili sila ng bonggang-bongga. So, are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako dyan. So, yon. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika. So, ito, multinational pageant magaganap na ngayong susunod na buwan. At ito nga, Diyos ko, sabing ganon, kakabugin daw neto ang Miss Universe
Miss World, Miss Grand, at lahat ng pageant. Dahil siya daw ang magiging the best pageant. O, di ba? Nakakaloka. Well, ang reaction ko dyan, go ahead, India. Di ba? So, naniniwala naman ako na kaya naman mag-produce talaga ng India ng isang bonggang pageant. Pero, syempre, Miss Universe is Miss Universe. Miss Grand is Miss Grand. So, yung mga pageant katulad ng Miss World, Miss International, syempre hindi naman to natulog lang ng overnight tapos bukas ay panalo na sila. So syempre kailangan ipakita ng multinational yung pageant nila ay isa sa mga pwedeng maging the best talaga at abangan. So kailangan niya i-prove sa atin kung ano ang meron sa pageant. At higit sa lahat syempre, kailangan talaga magtiwala sa kanya ang lahat ng mga bansa para sa pageant na to. And tignan natin kung ano ang ipapakita. Sa ngayon, nandoon ako na excited dahil gusto ko malaman kung anong meron sa pageant na to. At tignan natin kung kakabog nga ba ang magiging pambato natin dito sa multinational. Sa ngayon, ang ating pambato para sa kaalaman ng lahat, si Nikki Buenafe, na talaga namang masasabi ko, maganda naman siya. So, yon, I hope na pang multinational talaga yung beauty niya. So, exciting yung yung title, multinational. So, I hope na sana bongga talaga sila at hindi lang, alam mo yon, makagawa lang ng pageant o ano-ano pa. Sana mag-grow sila. Yun yung hangad ko sa pageant nila. Diba? Diyos ko. So, pakita nila yung the best. Ayun ang magiging basihan nila kasi papanoorin sila ng tao kapag best yan. Di ba? So, yun, katulad ng Miss Chan, kahit nakakairita yung schedule nila, pero pinakitaan tayo ng magandang pageant. So, parang yung mga tao, in fairness sa Miss Charm, maganda yung pageant nila. At totoo naman, di ba? So, yun. So, good luck sa multinational at good luck sa pambato natin na si Nikki Buenafe sa laban niya sa multinational, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Miss Aura Philippines 2025, syempre meron na tayong kandidata na si Krisha. 'Di ba? Krisha Paulina Alere. So, siya yung ilalaban natin. So, ang kandidatang to ay siya ang nanalo sa Miss Pearl of Orient Philippines na kung saan naman ay syempre ito yung isa sa mga bagong pageant sa Pilipinas na national pageant. At in fairness naman sa magiging pambato natin sa Miss Aura, mukhang may laban kasi bukod doon sa maganda na, sexy pa at magaling. So congratulations sa ating magiging pambato sa Miss Aura International. Ang alam ko ang Miss Aura magaganap earlier, di ba? Sa parang mga May, ganon. So good luck. Good luck sa magiging pambato natin ngayong taon na to. At syempre excited ako para sa magiging performance niya sa Miss Aura. Yung last time, di ba, naka-runners up tayo. So I hope na sana magawa uli niya yan. O, di ba? So good luck sa kanya at sa magiging pambato natin na, alam mo yon, I hope na sana makuha uli natin yung corona. Ang tanong, may aura nga ba talaga siya? Charot! So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Diyos ko, ma-intriga to. Donald Trump, ipinagbawal na ang transgender na lumahok sa women's sport. So, ang tanong, ipagbawal din kaya ni Donald Trump na lumahok ang mga transgender sa Miss Universe? Kawawa naman, no? Lagi na lang parang may issue sa mga ganito. Ang gusto kasi mangyari ni Donald Trump, kung halimbawa, kung babae ka, doon ka sa pambabae. Kung lalaki ka, doon ka sa panlalaki. Kumbaga, kahit anong gender mo, kung ikaw ay gay or lesbian, dapat kung lesbian ka, doon ka sa pambabae na sports. At kung gay ka, dapat doon ka sa panlalaking sports. So, ang sagwa naman nun, ang haba ng buhok, tapos halimbawa, pero bongga yun, di ba? Gusto ko yun. Anyway, hindi ko alam kung ano yung gusto ba talaga nila sa mundo. Minsan, siguro yung mga ganito, parang better na wag na lang sumali. Kung halimbawa, gusto mo maging swimmer, so pangit naman kung magta-trunks ka tapos may dedi ka, di ba? So, wag ka na lang sumali. Ayun yung better. Kumbaga, para hindi ma-discriminate. Kumbaga, may pageant, para sa pageant naman, may pageant na pambabae, may pageant na
pan-gay, pan-trans, doon na lang tayo sumali sa trans. Huwag na natin ipilit ang mga sarili natin na mag-join sa Miss Universe. Kasi ang Miss Universe ay para sa pambabae. Huwag na natin hintayin na i-announce nila, gusto lang namin puro babae. Kasi medyo ang controversial ngayon, ang daming mga dati okay sila, ngayon naman sasabihin nila hindi pwede. Ano ba talaga, di ba? Diyos ko, nakakaloka kasi syempre nakaka-open doon sa mga kapatiran natin. Pinasali ninyo tapos bukas makalawa biglang pipirma kayo na hindi na sila pwede. So parang ano ba, inaayos ba ninyo yung mundo or gusto ba ninyo na mapaganda ang mga ninyo, plataforma, di ba? Pero ako, para sa akin, respeto. Ayun yung importante. Respeto sa isa't isa, respeto sa mga rules, di ba? So, kung halimbawa, kung feeling mo trans ka at parang offensive sa'yo, kung sasali ka sa dito, huwag ka na lang sumali. Pero kung feeling mo naman okay lang sa'yo at naiintindihan mo yung rules nila, go lang. At doon naman sa Miss Universe, wag na kayong mag-try. Kahit hindi pa nila ina-announce, much better na na parang magkusa na tayo na dumistansya. Kasi alam naman natin, hindi naman talaga obra. So, yon. Baka bukas makalawa, iba na ang mangyayari sa mundo. Anyway, good luck sa ating mga kapatiran at sana piliin natin kung ano yung the best para sa atin. Kasi ako parang nabibilang din sa LGBTQ. So, ako para sa akin, alam ko kung saan ako nakalugar at alam ko kung saan ako pwede, di ba? So, kung tatanggapin naman ako, why not? Pero kung hindi naman, didistansya na lang ako ng bonggang-bongga. Doon ako sa mundo kung saan doon ako. Di ba? So, yan. Nakakaloka. Sakit sa ulo. Ewan ko ba, ba't may mga ganito-ganito kasing eksena? Tapos biglang, ayan, nako. Ang mga tao talaga, ang gulo. Anyway, so good luck na lang. At ito ang sumunod na chika. Paula Sugar, mas gusto sa Miss Cosmo kesa sa Miss Universe. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, obviously naman na nandito na siya sa Miss Cosmo. So, parang feeling ko, hindi naman na siya babalik sa Miss Universe. Kasi syempre, hanggat nandiyan sila kunan, hindi naman siya papayag na makatrabaho niya to uli. Di ba? Alam naman natin yung sitwasyon na hinaharap nila ngayon. So, ako naman, para sa akin, ang Miss Cosmo naman, ay para kay Paula Sugar, siguro nagagandahan siya at naniniwala siya, di okay lang. Choices niya yun. At doon siya, kung saan siya okay. At irespeto natin yon. So wala namang problema kung nandiyan si Miss Paula Sugar sa Miss Cosmo at mas pinili niya kaysa sa Miss Universe. Pero naniniwala ako, ang Miss Universe ay Miss Universe na. Ang Miss Cosmo ay Miss Cosmo. So, ang Miss Cosmo ay nagsisimula pa lang silang magbigay ng pagpapatunay sa atin lahat kung paano ba nila palalaguin yung pageant nila, paano nila tayo paniniwalain, yung pagiging credibility ng Miss Cosmo. Ayun yung medyo parang nagkakaroon ng problema. But at the end of the day, mananatili siya na pageant and then nasa sa'yo yun kung susuportahan mo o hindi. Diba? So, yun! Nakakaloka. Anyway, good luck at wish all the best para sa Miss Cosmo. So, yun. Ang abangan natin kung ano yung ipapakita nila in the future. Kung magiging bongga na ba o hindi. Pero ito ang mas bongga. Mama Sam, tingin mo, mga reyna Hispano-Americana Queen, magkakabugan kaya dito sa Miss Universe Philippines? So isa nga sa mga napapabalita ngayon na lalaban si Winwin Marquez dito sa Miss Universe Philippines. Pero wala pang kumpirmado. Bukas pa natin malalaman or mamaya, di ba, ang announcement nila kung ito nga ba si Winwin Marquez nga ang ipapadala ng Muntinlupa dito sa Miss Universe Philippines. Pag nagkataon, syempre, Katrina Ligado ay nag-confirm na at ayan nga, siya ang pambato ng Taguig at alam naman natin na si Katrina Ligado ay galing sa Reyna Hispano-Americana at naging second runner-up doon. Pag nagkataon ito si Winwin, magtatapat sila ng bonggang-bongga. Ang tanong, taga Reyna Hispano-Americana kaya ang manalo
at mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines. Anong chika natin dito? Why not? Di ba? Parehas naman silang magaling at meron silang napatunayan at yung caliber na meron sila. Pero syempre, kailangan talaga nila mag-repackaging pa rin para sa Miss Universe. Kasi hindi naman porket naging Reyna o naging runners-up na sila sa Reyna Hispano-Americana, winner na sila. Yung kalibre na ipinakita nila, malaki ang paniniwala ng mga Pilipino. Pero syempre, nandoon ako sa part na sana mapakita nila kung ano ang galawan na dapat nilang ipakita dito sa magiging compete nila sa Miss Universe Philippines. Kasi yun yung importante. Ano ba ang baon mo dito? At bakit ka nandirito? Dahil ba Reyna ka sa Reyna Hispano-Americana o naging runners-up ka doon? Kaya ka nandirito sa Miss Universe Philippines o meron kang bagong ipapakita sa lahat ng mga sumusuporta sa iyo at sa lahat ng tao na gusto mo na ipanalo to. At bakit gusto mo ipanalo ang Miss Universe Philippines? So, yan ang abangan natin sa kanila. And I hope sana magawa nila yung part nila, yung best nila para sa laban nila dito sa Miss Universe Philippines for 2023. So, yan. Nakakaloka. So, good luck. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.